So, hi guys. Ayan. Gusto nyo din sigurong malinawan kung paano kumuha ng BIR registration or Hi guys! So, mag-prepare ako for today's video para pumunta sa BIR. So, alam naman natin na nire-require tayo ni Shopee for BIR registration. At kailangan natin yung magawa before mag-April 15. Kasi April 15 pwedeng ma-restrict or mapasama sa list ng walang mga BIR yung yung shop natin. Actually, tinanong ko na nito si Shopee kung maaano nga ako re-restrict yung account ko. Sabi niya, hindi naman, masasama lang daw sa list. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin na masasama lang sa list. Pero ang sabi kasi ng mga co-seller ko, hindi tayo makakapagbenta or bawal tayong pasukan ng orders. So, syempre, hindi naman pwede yun. Diba? Lahat ngayon nasa online na. Kahit tornilyo ngayon sa online na binibili. Diba guys? Ganun na ngayon ang online. So, hindi natin ito pwedeng palagpasin tong mga ganitong nire-require ni Shopee. So, kailangan din natin trabahuhin. Kasi, natin si Shopee? Partner natin si Shopee sa negosyo natin eh. So, kung nire-require sila ni BIR ng BAT, so, why not? Diba? E di, tulungan din natin si Shopee. Tsaka tulong na din natin to sa sarili natin sa mga future happenings. Kasi syempre, kung ang goal natin is hindi lang tayo hanggang dito, ang goal natin is magkaroon tayo ng sariling store, this is a big help sa atin. Kasi syempre, pag may sarili kang store, automatic kailangan meron kang business registration. So ngayon, it's 7:52, kailangan mga 8 nandun na ako kasi 'di ba pag mga government employee company, of course, sila, bubukas sila ng 8. So ito, suot ko na naman ang aking pangmalakasang pantalon. Nag-iisa lang to guys, kaya lagi niyong makikita yun sa mga lakad ko, lalo na kung kailangan ng parang mukhang decente na ragging. Boom. So anyways, ayun, alis na ako guys, and then update ko kayo kung makakuha ba ako ngayon ng business registration at kung ano yung mga requirements. Kasi ang iba natatakot eh, ano ba yung requirements, baka hindi makakuha, baka pumunta lang, ganun. So let's go. Ayan, ito ulit ang isusuot ko guys. So magbubook na muna ako guys ng rider. So, nagbook ako guys ng Joyride. It's 65 pesos or 69 pesos. Galing dito sa Santa Ana papuntang Pandacan kasi doon siya yung location niya. Pero pagdating namin sa Pandacan guys, nasa Intramuros na daw pala siya. So, boss, saan pa ang BIR? Diretso pa. Okay. Boss, BIR po. Ito na po. Thank you po. Dito na po ang BIR. Opo, bigyan lang po natin. Sorry. Dito lang naman tayo. Ay. Dito, grabe pagkain dito, kagabi pare. Grabe pagkain dito. And then, next. Lalagay po ito. Baka may malat na. Dami mo na, parang kasi dalbaso. Tingin. Peso.
Cute. Cute. So, hi guys. Ayan. Gusto nyo din sigurong malinawan kung paano kumuha ng BIR registration or business registration sa BIR. Since nire-required ito sa atin ni Shopee ngayon. Actually hanggang ano lang siya, April 14 kasi 15 magre-restrict na sila ng mga account sa Shopee. Yun yung pagkakaintindi ko guys kasi tumawag sa akin si Shopee at minamadali niya akong ayusin yung shop ko. Okay, sige. Dahil concern si Shopee, gawin natin yan. Anyways, gagawin ko naman talaga siya kasi good naman ito guys sa atin na mga business owners. Lalo na kung ang goal natin is hindi lang tayo pangbahay. Gusto din natin magkaroon ng sariling store in the future. So, ito na nga. Pumunta ako sa BIR ngayong araw na to. So, today is Wednesday, March 13. So, pumunta ako sa BIR to check kung ano ba talaga ang kailangan gawin. So, ang sinearch kong BIR is Santa Ana, which is, yun yung area ko, diba? So, sa Pandacan siya, nakapin. So, since nakapin siya, yun na yung binook ko sa Joyride. Nag-Joyride lang ako, guys. And then, pagdating namin doon, ang BIR pala, guys, ay nasa Intramuros na. Okay? Doon sa BIR Intramuros, kahit taga saan ka, pwede kang kumuha sa kanila ng business permit or business registration. Dahil, kanya-kanya naman silang floor eh. Sasabihin mo lang kung taga saan ka. So, kung taga Santa Ana ka, Pandacan, ganyan-ganyan, Manila, so, ano tayo, 6th floor tayo. And then yun, sasabihin mo lang sa kanila na kailangan mong kumuha ng business permit at kung yun ba yung mga nire-required ni Shopee. Kasi pag akyat ko guys, sinanong ko agad na kukuha ako ng business permit yung nire-required ni Shopee. So anyways, pag akyat ko, ayan, well, ito lang naman ang fill upan natin, no? Wala naman siyang ibang requirements. Tapos, syempre, pagdating mo doon guys, kailangan may ano ka na daw. Ang pinakauna palang requirements is the DTI registration or DTI permit. DTI permit is doon nakalagay kung ano yung business name nyo. Kaya automatic, dapat meron na tayo nun at nakukuha yun or nare-register yun online registration. You don't need to go to sa mga DTI na mga branches. Talaga makukuha mo siya through online. So, madali na siyang kunin. Kaya lang minsan, sobrang busy yung portal nila, ang hirap pumasok. So, ngayon lang ako nakapag-register ng DTI kasi nga, inalam ko pa kung paano. So, okay na yun. Okay na yun. Kung gusto nyo malaman kung paano, gagawa ko ng another video. So, ito yung application for registration. Ang sabi ng BIR is free naman ito pagdating sa kanila. Mababait sila dun guys. Hindi kayo mahihiyang magtanong. So, ito, aanuhin nyo siya, ipaprocess nyo siya, pipirmahan nyo siya, lahat yan ang mga details dyan, susulatan nyo kung ano-ano ganon. Tapos, syempre, dapat dala mo na yung copy nung DTI permit or DTI business name mo. Kasi, doon din sila magbe-base kung anong i-register nilang name sa'yo. At kung ano yung ilalagay nilang name doon sa resibo mo. Kasi, diba, BIR, diba, Bureau of Internal Revenue, so, taxes sila, 'di ba? VAT taxes. So, magre-release sila ng resibo natin. So, doon sa resibo, since this one is free, yung registration, application of registration is free. Ang babayaran lang natin is yung i-release sa atin na resibo. O kaya kung ano po man i-release sa atin, yun lang yung babayaran natin. So, hindi ko pa tinanong. So, pag next na punta ko doon for this one, pag sinabit ko na ito, doon ko malalaman kung magkano yung babayaran. Sa ngayon, guide na muna ito. So, pagdating natin doon, hahanapan tayo ng DTI permit or DTI business name. Okay po. So, nakukuha yun. Saan nakukuha yung DTI business name or DTI permits? Online registration po. So, yun na muna ang gawin nyo para makomplete yung requirements. Siyempre, sa DTI business permit, kailangan doon ang TIN ID nyo. Kaya kung wala pa kayong mga TIN ID, TIN numbers, yun yung una nyong gawin. Kailangan yun. So,
yun na muna guys. Kasi ito pa lang naman yung nalaman ko ngayong araw. So, maybe tomorrow, isasubmit ko na ito, malalaman ko kung magkano ang babayaran ko sa BIR. So, that's all guys. Bye! So, ito, yan. Ayan ang kailangang fill upan sa BIR. Pero 3 copy siya. Kaya mapapatagal. Mabuti na inuwi ko muna siya guys. Dahil, ayan, ang dami fill up.